Kung mapapansin mo ang galaw ng XRP nitong mga nakaraang buwan, malinaw kung bakit maraming tao ang nawalan na ng tiwala. Bumagsak po ang presyo, humina ang volume, at halos wala na pong retail participation sa market. Ang sentiment po ngayon ay dominated na ng takot at duda, at ramdam ito sa bawat chart na ating tinitingnan. Para sa karamihan, parang iniwan na sa XRP at wala nang aasahang galaw. Ngunit bilang isang crypto enthusiast, gusto kong ipaalala sa inyo na ang ganito pong klaseng environment ay madalas na lumilitaw bago ang malalaking pagbabago sa market. Kapag ang karamihan ay tahimik at pesimista, dito po kadalasang nag-uumpisang gumalaw ang matatalinong pera. At tandaan po natin, kapag sinabing traders, investors, holders, tayo po mismo ang tinutukoy dito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, bakit nga ba nakikita ng mga bitiranong analyst ang opportunity sa gitna ng takot? Habang ang retail market ay umatras, ang mga seasoned analyst ay mas lalong naging alerto. Ayon po sa historical patterns sa crypto, ang extreme fear ay kadalasang senyales ng paparating na opportunity. Hindi po ito basta emosyon o gut feeling lamang. Sa maraming cycles, kapag halos lahat ay sumuko na, dito po nagsisimula ang malalakas na rallies. Sa XRP ay nasa ganito pong yugto ngayon, kung saan mababa ang expectations at halos walang interest mula sa retail. Ngunit para po sa mga may karanasan, ito ang panahon kung kailan mas malinaw makita ang risk versus reward. Hindi ibig sabihin nito na siguradong tataas agad ang presyo, ngunit malinaw na may kondisyon na pabor sa isang malaking galaw kung magbago ang sentiment. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ni Steph is Crypto dito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni XRP? Isa pong kilalang market commentator na si Steph is Crypto ang nagbahagi rito ng kanyang masusing analysis tungkol kay XRP. Ayon po sa kanya, ito ang eksaktong sandali kung kailan karamihan ay sumuko kay XRP at sa buong crypto market. Bago raw ang posibleng malaking galaw. Binibigyang diin din niya na ang mababang retail activity at matinding takot ay madalas na nagkakatugma sa mga historical entry points. Hindi po ito pangako ng pump, kundi isang paalala kung paano po gumagalaw ang market psychology. Kapag ang crowd ay nag-i-expect ng mas mababang presyo, madalas ay kabaligtaran ang nangyayari. Para po sa atin na sumusubaybay kay XRP, mahalagang maintindihan ang ganitong behavioral pattern sa market. Ngayon ay ano po bang mahalagang senyales na ipinapakita ng daily chart ni XRP? Sa technical side, may napapansin po si Steph na mahalagang development sa daily chart. Sa XRP ay posible pong bumubuo ng higher low habang nananatiling nasa itaas ng liquidation point noong October 10. Ibig pong sabihin nito ay may consolidation at may buyers na handang ipagtanggol ang presyo sa antas na ito. Ikinumpara rin niya ito sa nangyari noong 2017 at 2024 kung saan ang mga liquidation weeks ay sinundan ng mahabang consolidation at kalaunan ay explosive rallies. Bagamat wala pong garantiya na mauulit ang eksaktong senaryo, mahalaga itong obserbasyon, lalo na't kasalukuyang nangingibabaw ang takot sa market. Ngayon ay ano po ba ang ipinapakita ng weekly chart at mga key resistance levels? Sa weekly chart naman, si XRP ay nasa yugto ng price compression. Yan, nakasiksik po siya sa pagitan ng pababang resistance line at saka isang long-term support line. Ayon po kay Steph, nananatili pa rin si XRP sa itaas ng mga yearly support levels na dati nang nag-trigger ng bullish reaction. Kapag nabasag po ang resistance sa paligid ng $2.20 na tugma po sa 50-day moving average, ito ay magiging malinaw na sinyales ng lakas.
Ang susunod po na resistance ay nasa bandang $2.50 kung saan narito po ang 100-day moving average at isang mahalagang volume cluster. Ang mga antas na ito ang dapat po nating bantayan bilang mga traders at saka investors. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang liquidity at ang posibilidad ng short squeeze? Isa pang mahalagang punto sa analysis ay ang usapan tungkol sa liquidity. Ayan, ayon po kay Steph, ayan, sabi niya, most of the liquidity is above us. Ayan, kaya mataas po ang tsansa na balang araw ay kunin ng presyo ang liquidity na ito sa pamamagitan po ng short squeeze. Ibig sabihin, marami pong naka-short ang position at kapag nagsimulang umakyat ang presyo, mapipilitan po silang bumili pabalik. Ito po ang madalas na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo. Sa kasalukuyang consolidation, parang nag-iipon lang ng enerhiya sa XRP. Kapag nag-trigger po ang breakout, maaaring mabilis at agresibo ang galaw. Ngayon ay paano naman po tahimik na sinusuportahan ng institutions sa XRP? Habang takot po ang retail, ang institutions naman ay tahimik na nag-a-accumulate. Ang mga US-listed spot XRP ETF ay nakapagtala na ng mahigit $1 billion na net inflows mula nang ito ay ma-launch. Ayon po kay Steph, ang mga institutions ay bumibili muna mula sa mga OTC markets, hindi po sa open market. Ngunit darating po ang punto na kakailanganin nilang bumili sa mga public exchanges. Dito, inaasahan ang mas malinaw na price appreciation. Ang ganito pong klaseng accumulation ay lumilikha ng disconnect sa pagitan ng presyo at ng tunay na demand. Kaya para sa atin, ito po ay sinyalis na may mas malalim na galaw sa likod ng eksena. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw bilang isang crypto enthusiast, si XRP ay nasa isang kritikal na yugto. Pinagsasabay po niya ang takot sa retail, compression sa charts, at tahimik na institutional accumulation. Tulad ng sinabi ni Steph, kapag lahat po ay bearish at umaasa ng mas mababang presyo, dito po madalas lumilitaw ang pinakamalalaking opportunity. Wala pong kasiguraduhan sa market, ngunit ang convergence ng technical, institutional at saka macro factors ay hindi dapat baliwalain. Para sa mga traders, maging handa sa volatility. Para po sa mga holders o hodlers, mahalaga ang patience o pasensya at saka disiplina. Ang sandaling iniisip ng lahat na tapos na si XRP, maaaring siya mismo ang simula ng susunod niyang malaking galaw. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.